Ipinakulong ng Senate Committee on Justice and Human Rights ang isa pang employer ng inabusong kasambahay na si LV Vergara, na si Pablo Jerry Ruiz, matapos itong ma-contempt sa isinagawang pagdinig nitong Lunes, September 25, 2023. Makatao ba yung ginagawa mo? Hindi na makatao yan! Makahayop na yan! Nangyari ang pagpapakulong sa mister ni Franz Ruiz, matapos sigundahan ni Senator Jinggoy Estrada ang mosyon ni Senator Raffy Tulfo, matapos madismaya sa pagsisinungaling ni Pablo Ruiz sa pagdalo sa pagdinig ng komite. Sa naturang pagdinig, patuloy na pinagtatakpan ni Ruiz ang asawa nitong si Franz Ruiz, na nauna nang ipinakulong ng Senado matapos ma-contempt ng naturang komite na nag-iimbestiga sa pagmamaltrato kay Vergara. Binura mo ba yung picture? Apo. Pero bago ko po binura yun, naipasa ko na po sa GC namin. Ano po? Bago ko po nabura, naipasa ko na po sa GC. Sa group chat po. Naipasa mo na. Apo. So, talagang pinilit niyang burahin yung litrato. Apo. Kinuha ba niya yung cellphone mo para malaman na talagang binura mo? Pinakita ko na lang po sa kanya na tinanggal ko na yung picture, tapos sumalis na po sila. Okay na. So, isa itong amo niya doon sa tatlong lalaki, no, na in-identify mo. Apo. Sino yung tauhan na pinagbantakan na dadalhin ka sa polis? Siya rin? Kasama po siya nagsabi. Siya rin nagsabi? Apo. Yung dalawa pong tauhan niya, gusto niya na po akong ipabitbit yun eh. Ano? Gusto niya na po akong dalhin sa, sa station po ng polis. Gusto ka niya dalhin sa police Opo, station? kasi bawal ito si daw po. Pablo Ruiz. Apo. Mr. Pablo Ruiz, tinakot mo ba? Yes, sir, Oral. Pagkilas ng konti kasi medyo mahina bagay yung tangay ko. Tayo nga po. Totoo bang nilapitan mo siya doon sa gym ng munisipyo? Opo, nilapitan ko po siya. Oo. Gawa na po nung pag-picture niya po sa... Pag-picture na po sa tindahan. Kasi nadala kami kasi nung 2014, gawa nung may nagpipicture sa amin, ay na-hold up po kami ay. Kaya na-hold up po kami po. Kaya pinilit ko pinatanggal sa kanya, baka kung ano-ano na naman po yon. Pero sinabi mo, gusto mong pakura yung kinuha niya litrato ni Manang LV, dahil sinabi mo raw na matagal na si Aling LV sa inyo dahil yung kasalanan ni LV, naglalagay raw siya ng buhok sa pagkain, patay na daga, etc. etc. Kaya mo pinabubura? Wala man po, hindi ko naman minumura po. Ha? Hindi ko po siya minumura po. Hindi ko sinasabing minumura mo. Pinabubura mo yung litrato. Pinapabubura ko po talaga po yun. Bakit? Gawa po kasi nung 2014 po, kami ay may nagpipicture din ng mga lalaki doon. Nadala kami kasi baka maulit-ulit, kaya pinapura ko po yun, picture doon sa... Sino yung kasama mong dalawang lalaki? Wala ako palang mag-isa po. Tatlo yung sinabi mo, Richard. Tatlo po. Sino yung dalawa? Wala po, ako lang po mag-isa. Pumunta kami sa may gym po, nandun po, naabutan sila po sa gymnasium. Ano? Sa gym po sila abutan po. Sa gym? Opo. Paano mo naman nalaman na nakuha niya ng litrato si Aling LV? Nakita ko pa naman sa labas po na pinipicturan niya po dahil malapit lang po sa basurahan at saka sa tindahan namin po. Doon mo lang ba siya nakilala? Opo. Ha? Yun lang po, minsan lang po. Itong si Richard? Opo. Tapos, nung nagpapahinga siya rin sa gym ng munisipyo, bigla mo lang siya pinuntahan? Opo, pinuntahan ko po siya dahil pinapatanggal ko po nga yung picture po na pinicturan yung tindahan. Kasi nadala kasi kami po yung nangyayari sa amin po nung I'd like to recognize the arrival of Senator Ronald Bato de la Rosa. Go ahead. Totoo ba yan, Richard, na pinagbubura niya dahil sabi niya, minsan daw
malapit na siyang ma-hold up doon sa tindahan? Hindi ko po pinipicturean yung tindahan niya, si Nanay LV po ang pinicturean ko. Yung picture na kinunan mo, hindi naman yung tindahan, di ba? Si Aling LV? Opo. Oh. Ginong Pablo, hindi naman kinukunan yung tindahan mo eh. Si Aling LV kinukunan niya ng picture dahil naawa nga ito si Richard dahil pasa-pasa nga yung katawan. Hindi po sa tindahan po namin na nakaharap sa Nakita ko yung picture, wala naman tindahan na nakalarawan doon sa litrato eh. Panay yung pasa ni LV yung nakita ko sa litrato eh. O ano yung sinasabi mong tindahan ng kinukunan? At bakit ka nangangamba na ma-hold up ka ulit? Namitang kang hold up sa'yo. Hindi naman tindahan yung kinunan niyang litrato. Your Honor, yung nakita na sa picture, tapi tindahan namin na. Walang tindahan. Kinunan mo ba yung tindahan? Hindi po. Sino kinunan mo? Si Nanay LV po. Oo. Nasa yung litrato? Pwede ba ano dyan? Pakita? At paano mo nalaman na nasa gym si Richard? Yes, Your Honor, di ba po? Paano mo nalaman na nasa gym si Richard? Para puntahan mo. Paano mo nalaman na nandun si Richard sa gym? Dahil pinuntahan mo sa gym, di ba? Sa munisipyo. Your Honor, pakilakas I'm not na lang asking po. you. Paano mo nalaman na nasa gym si Richard? Kasi po, Your Honor, kasi doon sila lahat na nagbabasura, doon sila nagtatambay po pagkatapos ng basuran. Paano mo nalaman doon sila nagtatambay? Paano mo nalaman doon sila nag-i-standby? Minsan po, doon po sila kasi nakikita po nag-i-standby po pagkatapos ng trabaho nila. Alright, can you please, ayan, yung litrato. Nasaan ang tindahan dyan? Yan tabi niya po yan, katabi po yung banpan po. Tindahan na po yan. Tindahan? Opo. Nakikita. Nasaan tindahan? Wala akong nakikita tindahan dyan. Ang kinukunan niya, dalawa yata yung slide niya, no? Dalawa yung picture niya, di ba? Close up lang isa. Nakita mo yung pasa at magkalos doon sa braso ni Manang LV. Yun ang kinukunan. Walang litrato ng tindahan na kinukunan nitong si Richard. Ibinasura rin ng Senado ang motion for reconsideration, na inihain ng kampo ng mag-asawang Ruiz sa kanilang kalayaan, nang maipakulong ito ng Senado. Sa kanyang pahayag, binanggit ni Senador Francis Tolentino, nanguna sa pagdinig bilang chairman ng Lupon, ang desisyon ng Supreme Court, sa Balag vs. Senate, na nagsasabing, the implication of the denial of the motion for reconsideration is that Mrs. Franz Garcia Ruiz will continue detention under the auspices of the Senate Sergeant-at-Arms, ayon kay Tolentino. Kayo po ba ay binawasan ng karapatan habang naririto? Gusto namin marinig. Siguro hindi mo na kailangan tanungin yung abogado mo. Dapat alam mo kung patas ba ito o hindi ba naging patas itong pandinig para sa inyong mag-asawa. Ako po'y nagpapasalamat, Mr. Chair and Your Honor, sa pagkakataon naming magsalita na bagamat po ibang aking opinion sa mga opinion nila at minsan nakapagtaas ng boses ang mga Kaya siguro kami nagtataas ng boses dahil nagsisinungaling ka. Wala naman kami karapatan magtaas ng boses kung talaga mga totoo ang mga sinasabi mo. Nagtataas kami ng boses dahil nagsisinungaling kayo. Nakita mo na ba yung tsura niya? Lahat ng testigo, tinuturo ikaw. Ikaw, at wala nang iba, kundi ikaw. Ilan testigo ito mga nandito ngayon? 5, 6, 7, 7. Pitong testigo nagsasabang ikaw mismo nagmaltrato dito sa
kay Manang LV. Paano hindi tataas ang boss namin? Pare kasinungalingan na sinasabi mo. At meron pa tayong polygraph test na nagsisinungaling ka. Oh. Ilan yan? 7. Ikaw, sino testigo mo? Meron ka ba presenter rito? Na testigo? Na magko-corroborate sa'yo sa mga sinasabi mo? Nasasangayon sa mga sinasabi mo? Meron ka ba dinala? Kung meron ka dinala, di sana pinakinggan namin. Oh. Ito mga ito, naglabasa na lang ito dahil naawa kay Aling LV. Hindi naman namin sila inimbite. Nagkusang loob sila pumunta rito para magtestigo sa ginagawa mong maltrato rito kay Aling LV. Makatao ba yung ginagawa mo? Hindi na makatao yan. Makahayop na yan. Mas masahol pa sa hayop yung ginagawa mo. Alam niyo, Senator Estrada, kasi siya yung gumawa ng kasambahay law. Kaya ayaw niya rin na makita yung nagawang batas na hindi nasusunod at hindi umiiral. Hindi lang yan, Mr. Chair. Kaya naman, I'm sorry for raising my voice. Kaya naman talaga ako umiinit ang ulo ko, tumataas ang boss ko. Dahil nakikita ko itong tao. No, masyado mo yung minaltrato. Habang buhay na siya mabubulag. Hindi mo pa naintindihan? Kung sa'yo ginawa yun, habang buhay ka mabubulag, matutuwa ka? Matutuwa yung mga kapatid mo? Matutuwa yung mga anak mo? Tingnan mo. Tingnan mo yung itsura. Nung pumasok sa'yo si Aling LV, hindi ganyan itsura niya. Ilan taon na kayo, Aling LV? 44 years old lang. Pero tingnan mo yung itsura niya. Parang mas matanda pa sa akin. Parang 70 years old na, 80 years old na sa ginawa ninyo. Sa ginawa mo in particular. Hindi na makatao yan. Estrada, you can have your water also, my dear colleague. Bago magtapos ang pagdinig, hiniling ni Attorney Lorman Arugay, legal counsel ng mag-asawang Ruiz, ang rekonsiderasyon sa detention orders sa kanyang kliyente, matapos katuwiranin na kailangan ng pag-aaruga sa kanilang 2 anak na menor de edad, na naiwan sa kanilang tahanan at walang pinagkakakitaan. The consideration of the order given by the Honorable Chairman, considering that the spouses have 2 children, Your Honor. One is 17 years of age and another is 18 years, without anyone taking care of them, Your Honor. And given this development, this would stop going to school and most likely, Your Honor, to languish in despair, considering that there would be no adult of sufficient age to take care for. Wala bang kapatid to si Franz who can take care of the kids? We would. Alam ko meron kang kapatid, di ba? Franz? We will. That can take care of your children. We would diligently search for relatives, Your Honor, if this representation will not be, if this motion will be denied, Your Honor. But at the moment, Your Honor, the 2 children are alone without anyone to take. They have visitation rights. They can, in fact, if the children wants to join them in sleeping with them, we will allow it. We will allow them to sleep with the parents. If that is the pleasure of this honorable committee, We give time to the council to consult again with the Ruiz couple. Maaari rin silang manatili sa loob ng detention center ng Senado kung gugustuhin ng mga bata, at nagdesisyon din ang Senado na maglagay ng hiwalay na kwarto para sa kanila. Hindi pumayag ang abogado ng mag-asawa na sumama ang 2 bata sa detention center, dahil gusto nilang sa Batangas sila manatili upang maipagpatuloy ang pag-aaral na hindi pinakinggan ng lupon. Well, Mr. Chair, I would like to second the motion of Senator Tulfo with regard to the contempt against Mr. Pablo Ruiz. There is a pending motion
coming from Senator Tulfo, duly seconded by Senator Estrada, to likewise detain within the premises of the Senate, pursuant to the rules of the Senate, the person of Mr. Pablo Ruiz, for the same reasons as considered by the committee when it detained Mrs. Ruiz. Having considered the same as meritorious, the committee hereby approves the detention of Mr. Pablo Ruiz under the same conditions, and the Sergeant-at-Arms is hereby directed to facilitate the implementation of the same, subject to the appropriate medical examinations, right of visitation by relatives, as well as the right to counsel. So, approved in open session given this day of the 25th of September 2023. OSAA is hereby directed to cause the detention. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.